Ano mensahe ang kailangan marinig ng mga Cancer bago matapos ang buwan ng July 2024? Pwede nangyari na to, mangyari pa lang. Kung hindi man mag-resonate o tumama sa inyo itong magiging reading, baka mag-resonate o tumama sa someone na kakilala nyo. Ito, tulad nito, gender, di ba? Kung hindi mag-fit sa inyo tong gender, pero fit naman yung reading, huwag nyo napansinin yung gender. Pwede rin naman gawin nyo na lang tong masculine energy, yung babae, yung feminine. O pwede rin yung masculine, siya yung extrovert, at yung feminine, yung introvert. So, yung lalaki dito, in a relationship siya. Masaya naman siya. Wala siyang anak. Ay! Naku! Masaya naman siya sa relasyon niya, pero for some reason, ano to? Dami niyang problema dito. Insurmountable, ano ba meaning nun? Hanapin ko lang sa Google Translate. Insurmountable. Hindi malulutas. Hindi malalampasan. Grabe din naman. Ay, hindi. Hindi malalampasan. Hindi malulutas. Ano ba yan? So, sabihin natin problemang hindi ma-solve agad-agad. Ano kaya yun? Ang dating kasi sa akin, pero masaya naman siya. Bakit may iba pang tao? Kasi to reconciliation na to. May someone na gustong bumalik sa buhay niya. Whether as a friend or as a lover. Pero probably as a lover. Kasi itong lalaking to, itong knight mapusok-tuso. Flirty. Kaya lang, pag nakita ko tong knight sa page, hindi ko masabi kung babae o lalaki. Ito lang alam ko, king, queen. So, sa madaling salita, may iba pa siyang kadil. Whether natapos na yung connection nila o kadil niya pa rin to hanggang ngayon. Kasi ewan ko, may third party yata to. Kasi may other person pa tayo dito. Ayaw kasi sumuko nitong taong to. So, pwedeng ka-flirt lang niya. Short time, short time for fun lang. O baka literal na naging third party niya to o ex niya to. So again, whether tinapos niya na yung relasyon nilang dalawa o natapos na. Pero tong taong to gustong bumalik sa buhay niya, may someone na gustong bumalik sa buhay niya. Ano to? Kung ito, flirty, mas malala to para sa akin. Hindi to susuko, basta-basta. Determinado to. Saka pag ganito, sa pananaw ko, hindi niya pa alam na may third party. Pero kahit, parang late na niya nalaman na may third party. Pero okay lang sa kanya. Ito, aware siya na may third party. Pero, tawag ito, aware siya, sinusulot niya, ganun.
Aware siya na in relationship yung lalaki. Pero gusto niya pa rin. Ito kasi walang awareness eh. Date na niya nalaman. Pero ito aware. Sa pananaw ko lang naman, ako lang naman yung gumagawa ng sarili kong description. Ayaw siya tantanan nito. So, ganun yung dating. May kadil tong lalaki dito in our relationship na siya sa iba. May kadil pa siyang iba. OMG. O pwede nga nilayuan na niya, pero ayaw siya tantanan nito. O ex to, pwedeng ex na ayaw siya tantanan. Anyways. Pwedeng kayo mismo to. What yung person nyo o kakilala ha? Case to case basis naman yan. Ano to? 4 of diamonds. At 6 of hearts. So, ano to? So, ang dating sa akin, gaganda ang takbo ng negosyo ng iba sa inyo, lalo na kung nalugi o bumagsak ang sales. Sabihin natin walang kapera-pera nitong mga nakaraang araw. Ang iba sa inyo. Pero for some reason, magkakapera nga. Ang dating mababayaran na ang mga babayarin. Basta, yun ang dating sa akin, magkakapera. Saka hindi nila inasahan. Ano pa ba? Siguro, yung pera, tingin ko manggagaling sa someone na may gusto pala sa kanila o aware sila na may gusto sa kanila tong tao. Ganon. Kumbaga, case to case basis. Ganito. May someone biglang magbibigay ng pera o manlilibre. Wala silang kaalam-alam na type pala sila ng taong to. Kaya pala sila binigyan ng pera o nilibre o binigyan ng gift. Wala silang idea na type sila. Ngayon, ibang case, aware sila na nanliligaw tong taong to. O gusto sila ng taong to. Kaya yung taong to, magbibigay ng sign of affection. Kaya siya magbibigay ng gift kasi nga nanliligaw. Pwedeng ganun. O pwede rin naman saan manggagaling yung pera? Di dun sa someone na malapit sa inyo. Sabihin natin napatrouble yung iba sa inyo. May tutulong in times of crisis. Probably someone na malapit nga sa inyo. Kasi may iba na nanggaling yung pera sa ibang way. Sa utang, nangutang, pinautang. O sabihin natin, nag-gambling, tumaya, nanalo, di ba? Ibang way ng pagkakaperahan na biglaan. Ito, nanggaling sa someone na kakilala nyo, malapit sa inyo, sa best friend, magulang, anak, kaibigan, katrabaho. So, kung magipit man kayo, ayan, may someone na nagbibigay ng pera sa inyo. Ito ang huli, forever young. A song of youthful playfulness. So, yung iba sa inyo, bata pa kayo.
yung nanonood o matanda na, magiging somewhat young at heart. Magiging playful. Natural evolution. Let the situation unfold naturally. So, hayaan na lang daw mag-unfold ang sitwasyon ng natural o mag-evolve. Siguro tungkol to sa yung kaninang sinabi ko may nagkaka-interest sa iba sa inyo, nandiligaw. Na para bang hayaan na lang na kusang mangyari. Yung sagutan dito. Ewan ko, yung iba kasi parang hindi type ng iba sa inyo yung nandiligaw. Pero kaibigan niya. Pwedeng ganun. O kakilala. Kung ganun yung case, sabihin natin katrabaho. Katrabaho, kaibigan, kakilala in general, nandiligaw sa iba sa inyo. Pero hindi nila masyado type. Kung ganun ang case, hayaan na lang daw na ma-fall yung iba sa inyo. I mean, hayaan na lang na mangyari. Kung sakaling magkain laban kayo, edi go. Ganon. Kumbaga, wag pwersahin ng sarili. Kung di naman mahal. Diba? Kasi parang sisilawin sa pera yung iba sa inyo. Ganun na nga. Pandiligaw dito. Sisilawin sa pera para magustuhan. Pero di type. Hindi type ng iba sa inyo. So, sisilawin sila sa pera. Gifts. Nung nanliligaw. O mandiligaw pa lang. So, again, kung wala kayong nararamdaman, i-continue nyo lang yung friendship at hayaan na lang natin kung may mabuo ba doon na something sa friendship, kung made-develop ba o hindi. Continue lang daw ang pakikisalmuha sa taong nanliligaw, ganun. Ganun lang ang dating. Itong huli. Open your heart. Love is the highest energy of all. Let it be. Wow. Parang konektado dun sa nanliligaw. Open your heart daw dun sa nanliligaw. OMG. O siguro, depende nga. Sabi dito ibang senaryo, maging open ulit magmahal ng iba. Pwede rin. Diba? Lalo na kung single. Pero pwede rin naman to sa in relationship. Halimbawa, cool off sila ngayon, mag-aaway. Ayan, sabi, love is the highest energy of all, let it in. So, ina-encourage na makipag-ayos na. Pwede rin. Anyways, hanggang dito na lang. Goodbye po. Now.